ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong alaala sa nakaraan na paminsan-minsan ay dumadampi sa ating isipan. Mga alaala mula sa ating pagkabata na kailanman ay hindi na maibabalik pa at hindi na mararanasan. Ikaw kabarangay, anong memorya mo sa iyong kabataan nang hinding-hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Sumulat po ko sa inyo para i-share ang isang nakakatuwang alaala ko mula noong kabataan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Isa itong kwento na tiyak akong makakarelate ang lahat, lalo na sa mga kaedaran ko na dumaan sa parehong henerasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jepong, 38 years old at isang city guard. Ang kwento ay nangyari 16 years ago. Di pa uso noon ng Facebook at isa pa lamang akong hamak na binatang tambay noon. Wala pang social media ng panahon namin. Ang tanging kinakaadikan ng mga kabataang tulad ko noon ay ang pagtitext sa cellphone. Isa sa mga hindi ko malilimutan noong panahon ko ay noong nauso ang pagkakaroon ng text clan. Para sa mga hindi po nakakaalam, sa mga Gen Z, ang clan ay grupo ng mga taong karaniwan ay hindi magkakakilala na nagmula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang mga miyembro nito ay araw-araw na nag-uusap sa text, nag-a-update sa mga kaganapan sa buhay nila at nagsisend ng mga kung ano-anong quotes sa pamamagitan ng group messaging. Sa panahon ngayon, ang tawag naman dito ay group chat. Pero sa panahon namin, sa halip na isahang pag-send ang ginagawa sa message namin ay mano-mano namin po itong pinapadala. Kung nakaregister ka naman sa Anlitext na promo, ay maaari mo itong isend to all sa lahat ng miyembro ng inyong clan. Ang tawag namin doon ay GM o yung group message Papa Dudut. Ano na naman tong GM na sinend mo? Lyrics yan ng bagong kanta. Ganda no? Relate ka ba? Tungkol yan sa taong iniwan. Ang drama mo naman. Paano ka makaka-relate sa ganyan wala ka namang nobya? Bakit? Yung may girlfriend lang ba kailangang makarelate sa lyrics ng mga kanta? Hindi naman, pero ang corny kasi. Dapat yung mga nakakatawang joke ang gini-GM mo para nakaka-good vibes. Sus, di mo lang alam kasi yung kanta eh. Hindi nga, tsaka hindi ako interesado. Hindi naman ako mahilig sa mga banda-banda na yan eh. Kaya di ka makarelate sa kung anong sikat ngayon eh. Sa bagay, matanda ka na pala. 27 lang ako boy. 5 taon lang pagitan natin. Kung makapagsalita naman to. Matanda na yun. Ikaw nga yata pinakamatanda sa clan natin ngayon eh. Sira ulo to. Pasalamat ka nga, sinali pa kita sa clan eh. Nakasali nga, pero ang boring naman nung clan mo. Wala man lang maayos na kausap dun. Puro bata kasi. Tapos iilan lang yung kaedaran natin dun. Sinali lang din naman kasi ako ng katrabaho ko doon, pampatay oras. Pero kung naghahanap ka ng mas magandang grupo, may bagong clan na nagre-recruit sa akin ngayon. Talaga? Oo, bawal ang bata doon. Walang menor de edad. Kaya mas maganda to kaysa sa clan na meron tayo ngayon. Sali mo ako, dali. Kung gusto mong sumali, kailangan mo munang umalis sa current clan natin ngayon. Bakit naman? May rules sila na 1 clan per person lang eh. Hindi sila tumatanggap ng taong member na ng ibang clan. Bakit daw? Ewan ko. Exclusive lang daw sila eh. Ang dami naman nilang alam. Clan lang naman yan eh. Hindi lang yun kasi basta-bastang clan. Halos lahat ng member doon, sobrang close na nila sa isa't isa. Magkakaibigan na sila. May mga nagkatuluyan na nga rin eh. Talaga? Pero hindi ba bawal magpakilala sa mga clan? Dapat may gamit kang codename? Oo, bawal. Pero wala naman silang magagawa kung nagkagustuhan yung mga clanmates eh.
Tsaka hindi na nila malalaman kung may mga nakikita mang clan members. Hindi rin maiiwasan yon kasi may mga nagaganap namang Grand Eyeball. Marami bang babae doon? Marami. Isa tong clan na to sa pinakasikat na clan ngayon. Dami ngang sumasali kaya pili lang talaga yung kinukuha nila. Tsaka may limit lang ata yung bilang ng members. Paano ba makasali? Kailangan may kakilala kang member. Yung katrabaho ko member ngayon dun. Pwede niya tayong ipasok kung sakali. Sali tayo. Alis na tayo sa clan natin ngayon. Puro coach lang naman nare-receive kong text sa kanila eh. Sige, sasabihan ko yung katrabaho ko. Baka sakaling dito na ako makahanap ng girlfriend. Malay mo. Balita ko madalas silang nag-Grand Eyeball eh. At ang sabi, marami raw magagandang babae sa clan nila. Gusto ko yan. Para makakilala naman tayo ng bagong kaibigan. Teka lang, itatext ko na yung katrabaho ko. Nag-send yun nung nakaraan ng form na kailangang sagutan eh. Teka, kailangan pa bang magbigay ng personal information? Oo, pero yung mga admin lang naman na makakaalam ng impormasyon na ibibigay mo. Bawal pa rin magpakilala. Pero dapat alam ng mga admin yung totoong pagkakakilanlan mo. Para kung sakaling may masamang mangyari o kung may gawin kang hindi maganda, madali ka lang nilang matuntun. Nakakatakot naman pala yung clan na yan. Nakakatakot kung may plano kang gumawa ng masama. Pero kung ang hanap mo lang naman ay kaibigan o girlfriend, mag-i-enjoy ka rito. Yun ang sabi ng katrabaho ko. Hindi ko pa naman nararanasan kaya hindi ko pa masasabi kung totoo yung mga yun. Hindi ka ba sasali? Sasali ako kung sasali ka. Oo, sasali ako. O sige, paalam na lang muna tayo sa clan natin bago tayo sumali sa bago. Para matanggap tayo agad. Sige, uunahan ko nang magpaalam kay admin. Tandang-tanda ko pa. Palagi noong nauubos ang pera ko para lamang makapag-load ng only text at only call para lamang makapag-update ako sa clanmates ko. Mahal kasi ang bayad kada text noon kaya kailangan mag-register sa mga promo. Isang requirement sa grupo namin noon ay kailangan naming mag-send ng group text sa lahat ng clan members kahit gaano pa ito kawalang kwenta. Ang ginagawa ko noon ay nagsasend ako ng mga quotable quotes kada hapon at kung sino man ang mag-reply sa message ko, ayun na ang nakakausap ko lalo na kapag bored ako. Bawal ang magbigay ng totoong pagkakakilanlang kapag miyembro ka ng clan. Meron kaming kanya-kanyang code name noon at ang gamit ko dati ay Emo Punk 57 para medyo rebelde ang datingan. Ang codename na yon ay laging nakalagay sa dulo ng bawat text message na pinapadala namin na siyang nagsisilbing naming signature. Tuwing nagkakaroon kami ng bagong miyembro ay nagpapakilala sila sa pamamagitan ng ASL o yung tinatawag na age, sex, location. Kasama ng codename nito. Required sa amin na isave ang number nila para maisama sila sa send to all list namin. Kung tama ang memorya ko, papadudot, nasa mahigit 50 na katao ang miyembro ng clan namin noon. May ilan na mula pa sa Rizal, Cavite, Lucena, Batangas, Pampanga at kung saan-saan pa. Isa sa mga miyembro nito na hindi ko makakalimutan ay si Lady Maldita na naging textmate ko noong panahong yon, papadudot. Sarap ng ngiti ah! Sino ba yung ka-text mo at para kang baliw dyan ang umingiti mag-isa? Wala, magka-text lang kami ni Lady Maldita ngayon. Lady Maldita? Hindi ba yan yung bagong pasok sa clan natin? Oo, siya nga. Bilis ah! Close na kayo agad? Winelcome ko lang siya tapos nagtuloy-tuloy na yung usapan namin. Kausap ko rin yan nung nakaraan eh. Talaga? Anong pinag-usapan nyo? Wala naman, kung ano-ano lang. Pero masarap siyang kausap no? Oo, ang kulit nga niya sa text eh. Hindi siya na nag-uusapan. Kaya minsan hindi ko namamalayan yung oras. Ilang oras na pala kaming magkausap. Malayo siya sa codename niya na Maldita kasi hindi naman siya Maldita talaga. Tinanong ko nga siya kung bakit Lady Maldita yung codename niya. Oh, anong sabi? Wala lang daw. Trip lang daw niyang gamitin yung salitang Maldita para cool daw pakinggan. Kung sa bagay, emo punk nga yung codename mo. Hindi ka naman emo. Mas lalo sa'yo. Dark Knight 69? Superhero ka? Kaya nga codename eh.
Kanya-kanyang trip lang yan. Sa tingin mo, maganda tong si Lady Maldita sa personal? Hindi ko alam. Di ko pa naman siya nakikita eh. Bakit? Type mo? Medyo. Anong medyo? Oo at hindi lang ang sagot sa tanong ko. Hindi pa nga ako sigurado. Magaan siya kausap pero hindi ko pa naman siya nakikita ng personal kasi. Kailangan ba makita mo muna siya bago mo siya magustuhan? Malamang. Ikaw ba gusto mong magkagusto sa pangit? Siyempre kung ako papipiliin, dun ako sa maganda. Pero nasa tao rin naman kasi yan. Kung nahulog ka dahil sa ugali ng tao, kay pangit man yan, titibok talaga ang puso mo para sa taong yun. Baka lang kasi masayang yung pagkagusto ko sa kanya kung pangit naman pala siya. Ang pangit naman nun? Nakabase ka sa panlabas na anyo ng tao? Yun na magdidikta sa'yo kung mamahalin mo ang isang tao o hindi? Oh, bakit? Anong masama dun? Ganun naman talaga sa totoong buhay. Ipokrito ka kung sasabihin mong hindi ka naghanap ng magandang babae na magiging nobya mo. Hindi. Hindi ako ganung tao. Mas gugustuhin ko na lang yung babaeng totoong mahal ako at mahal ko kaysa sa taong gusto ko lang kasi maganda siya. Napakabuti mo namang nilalang. Wala akong magagawa kung yun ang gusto mo. Basta ako, alam ko kung anong gusto ko. Bata ka pa nga talaga kung mag-isip. Matanda ka na kasi. Sira ulo. Paano kung pangit si Lady Maldita? Sa akin na lang siya? Bakit? Type mo rin si Lady Maldita? Bakit naman hindi? Katulad ng sinabi mo, magaan siya kausap. Totoo yun. Parang may tinatago siyang talino kasi may sense of humor din siya. Hindi siya boring. Di natin masabi. Baka magustuhan ko rin siya. Loko ka, aagawin mo pa siya sa akin. Bakit? Sa'yo ba siya para maagaw ko? Magkausap lang naman kayo ah. Tsaka ikaw mismo nagsabi na hindi ka pa sigurado kung magugustuhan mo siya kasi hindi mo pa naman nakikita yung mukha niya. Kahit na, ako nauna sa kanya. Bakit? May pila ba? Hindi to first come first serve. Kung sino magustuhan niya, yun ang panalo. Nakikipagkompetensya ka ba sa akin? Bakit? Takot ka? Ba't naman ako matatakot sa'yo? Di hamak naman na mas lamang ako sa'yo. Yun naman pala eh. Di may the best man win na lang. Ako na yun. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Huwag ka masyadong pakampante. Magugulat ka na lang ako na pala yung pinili. Nek-nek mo. Taas ang tingin mo sa sarili mo eh. Hanggang ngayon wala ka pang nobya. Malay natin si Lady Maldita na yun. Sa akin mapupunta si Lady Maldita. Sisiguraduhin ko yun. Tingnan na lang natin kung kanino siya mauuwi. Simula noon ay gabi-gabi na kaming magka-text ni Lady Maldita. Mula raw siya sa Santa Rosa, Laguna at mas matanda siya ng 2 taon kesa sa akin. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na hindi niya pinangalanan. No boyfriend since birth daw siya at first time lang na sumali sa clan. After siyang makatanggap ng imbitasyon mula sa isang unknown number. Masayang kausap sa text si Lady Maldita, Papa Dudut. Lagi nga akong excited noon tuwing nakakatanggap ako ng message mula sa kanya. Wala pang 1 segundo ay may sagot agad ako sa mga message niya. Noong araw, lagi akong nakakatanggap ng love quotes mula sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ko naisip na baka may gusto siya sa akin. Ang pag-uusap naming dalawa ni Lady Maldita sa mga sumunod na linggo ay mas lumalim pa hanggang sa nawala na sa isip namin noon ang pagkakaroon namin ng clan. Binaliwala namin ang rule na bawal magbigay ng personal information sa isa't isa. Nagpakilala ako kay Lady Maldita at doon ko na rin nalaman na ang totoo niyang pangalan ay Almira. Tumagal pa ng 1 buwan ang pag-uusap naming dalawa, Papa Dudut. May ilang pagkakataon na gusto ko siyang tawagan para sana mas maging maayos ang kwentuhan namin dahil minsan ay nakakatamad ding mag-text. Pero kada tumatawag ako ay hindi ito sinasagot ni Almira. Mahiyain daw kasi siya at tuwing may kausap siya sa telepono ay nabablangko ang utak niya. Mas gusto raw niya ang text para may oras siyang makapag-isip sa mga i-reply niya. Hindi nga naglaon, Papa Dudut, ay sinubukan kong ligawan si Almira dahil alam kong noong time na yon ay interesado rin sa kanya si Ronnie. At ayokong maagawan ako sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po alam
kung papaano ang panliligaw na ginawa ni Ronnie kay Almira, pero sa aming dalawa ako ang nagwagi. Papa Dudut, dahil ako ang sinagot niya sa aming dalawa. Naging girlfriend ko siya kahit na hindi namin alam ang itsura ng bawat isa. Yun ang naging thrill ng relasyon naming dalawa at yun din siguro ang naging dahilan kung bakit nagtagal kami. Mas na-excite kaming dalawa dahil may kanya-kanya kaming bersyon na ini-imagine namin para sa bawat isa. Si Almira ang naging laman ng buhay ko sa mga sumunod na buwan. Sa kanya umikot ang mundo ko dahil siya lang ang nakakaintindi sa mga problemang pinagdaraanan ko. Tuwing magkausap kami noon, pakiramdam ko ay may sarili kaming mundo malayo sa mga tao. Malayo sa mga problema. Inggit na inggit nga sa akin noon si Ronnie dahil ako ang nagwagi sa puso ni Almira. Hindi nga nagtagal ay dumating din ang pinakaabangan kong araw, nag-set ng grand eyeball ang clan namin. Noong nalaman ni Almira ang tungkol sa grand eyeball ay nag-alangan siya. Matagal bago ko napapayag si Almira na sumama sa eyeball na yon. Ginawa ko ang lahat para lamang mapa-oo siya. Lahat ng rason niya para hindi makapunta ay hinanapan ko pa ng solusyon. Willing pa nga ako magbayad noon ng pamasahe nito at tutulugan para lamang makadalo siya. Sa huli ay napilit ko siyang sumama para makapagkita na kami. Matapos ang napakahabang panahon ng pagchat-chat at pagte-text naming dalawa. Jepong, manlibre ka naman dyan kahit soft drinks lang. Sa akin natambay ka pa talaga magpapalibre? Wala akong pera. Ikaw nga tong dapat manlibre. Ikaw yung may maayos na trabaho sa ating dalawa. Pecha de peligro ako ngayon. 20 pesos na nga lang natitira sa pitaka ko Puro barya pa. Kung bakit kasi sobrang gastador mo? Nakalimutan mo yata na breadwinner tong kausap mo. Winner saan? Sira, breadwinner. Ang ibig sabihin nun, ako yung bumubuhay sa pamilya ko. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Akala ko nanalo ka. Ano palang plano mo sa grand eyeball ng clan natin? Pupunta ka ba? Siyempre naman. Yun na yung pagkakataon namin ni Almira para magkita. Talagang seryoso na yung relasyon nyo ni Almira. Oo naman. Anong akala mo sa amin? Naglalaro lang ng bahay-bahayan? Swerte mo. Ikaw yung pinili sa ating dalawa. Sabi ko naman sa'yo, ako yung pipiliin Kung naniwala ka lang sana sa akin, hindi ka na nag-aksaya pa ng oras. At least sinubukan ko. Talunan man, wala akong pagsisisi. Wala ka naman sigurong tampo sa akin dahil hindi ka pinili. Ba't naman ako magtatampo? Ano ako, bata? Masaya nga ako na may girlfriend ka na ngayon. Matagal mo na yung hiling kaya bigay ko na yan sa'yo. Inggit ka no? Sus! Ako? Maiinggit? Marami pang babae dyan. Hindi ko kaiinggitan yung girlfriend mong walang muka. Pero, paano pala kung hindi mo siya type? Paano kung pangit siya? Malaki ang tiwala ko na maganda tong si Almira. Paano mo nasabi? Basta. Hindi pa ba sapat yung naging ugnayan yung dalawa na kung sakali mang hindi siya kagandahan magugustuhan mo pa rin siya? Depende na lang siguro. Paanong depende? Hindi ko masabi sa ngayon Tingnan na lang natin kung ano yung mararamdaman ko kapag nakita na namin ang isa't isa. Tsaka, wag natin pangunahan yung sitwasyon. Malay ba natin kung maganda naman pala si Almira, di ba? Binibigyan lang naman kita ng paalala. Dapat hindi ka masyadong mag-expect. Baka mamaya sa sobrang taas sa expectation mo, madismaya ka lalo. Teka, ba't mo ba pinagpipilitang pangit si Almira? Nagkita na ba kayo? Hindi Nagkita na kayo no, kaya ka ganyan makapagsalita. Uunahin niya makipagkita sa akin kesa sa'yo mismo na boyfriend niya? Mag-isip ka nga, Jepong, kung ano-ano iniisip mo dyan. Ang sa akin lang naman, ano man yung maging itsura ni Almira, sana tanggapin mo pa rin siya. Swerte ka kung maganda siya, pero paano kapag hindi? Di pinaasa mo lang yung tao. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya paaasahin Sana nga kasi tao yun. May sariling damdamin at puso siya na masasaktan
Kapag bigla mo na lang siyang iiwan dahil lang sa itsura niya. Basta, malakas ang kutob ko. Maganda si Almira. Maiinggit ka na lang sa akin kapag nakita mo siya. Katulad ng sinabi ko, masaya ako para sa'yo ano man ang mangyari. Hindi kita kaiinggitan kasi kaya ko rin maghanap ng babaeng para sa akin. Sumama ka na lang kasi sa eyeball para sabay nating makita si Almira. Pustahan ulit tayo kung gusto mo. Wag na. Bigay ko na sa iyo yung araw na yon. Para sa inyong dalawa yon. Nagsaselos ka lang yata kaya ayaw mong pumunta sa eyeball. Jepong, sayong-sayo na si Almira. Huwag mo akong problemahin kasi marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sige, ikaw bahala. Tawagan mo kaya siya? Ayaw nga niya ng ganun. Awkward daw siya sa tawag. Bakit naman? Hindi ko alam. Basta, hindi raw siya mahilig sa mga tawag-tawag na ganyan. Nape-pressure daw siya. Weird ah. Parang may tinatago. May tao bang hindi mahilig sa tawag? Meron, yung mga mahihain. Kapatid ko nga ayaw din sa ganun Magkikita naman na kayo Wala naman na sigurong kaso kahit magtawagan pa kayo sa cellphone. O sige, susubukan ko siyang tawagan ulit. Kahit na alam kong hindi naman niya ako sasagutin. Ilang beses ko na siyang sinubukan tawagan. Ayaw talaga niya. Eto na, tatawagan ko na. Mukhang ayaw nga talaga. Hello? Sumagot siya! Hello? Almira? Sandali lang ha. Hanap lang ako ng pwesto. Ronnie! Sumagot siya! Parang naka-jackpot sa loto ah. Sige na, mag-usap na kayo. Maiwan muna kita. Usap lang kami. Bagay na bagay ang boses ni Almira sa inimagine ko, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong na-excite dahil nabigyan ko na ng boses ang babaeng ilang buwan ko nang kausap. Kung pwede lang sana noong gabi-gabi na lamang kaming magtawagan kaso'y ayaw talagang sumagot ng tawag minsan si Almira. Gawa nga na may anxiety daw siya pagdating sa mga ganong klase ng pag-uusap. Kahit papaano naman ay minsan ay pinagbibigyan pa rin niya akong kausapin ko siya sa tawag kapag nakukulitan na siya sa akin. Sapat na para sa akin yon, Papa Dudut. Habang binibilang namin ang araw bago ang grand eyeball ng clan ay kung ano-ano ng plano ang binuo namin ni Almira kapag nagkita kami. After eyeball ay nangako siya sa akin na mag-i-stay muna siya sa Maynila para magkasama pa kami ng mas mahaba. Para mapaghandaan ang unang pagkikita namin ni Almira ay nagpagupit pa ako noon at bumili ng bagong damit. Gusto ko kasi na presentable ako kapag nakita niya ako para hindi siya ma-disappoint sa akin. Hindi rin naman ako kapangitan, Papa Dudut. Alam kong may kaunting ibubuga rin naman ang itsura ko kaya sigurado ako noong hindi siya mate-turn off sa akin kapag nakita na niya ang itsura ko. Sa isang malaking mall ginanap ang grand eyeball ng clan namin, Papa Dudut. Halos nasa 30 katao din ang dumating na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang pinakamalayo na sigurong miyembro namin ay dumating pa mula sa Tarlac. Pero sa 30 katao na miyembro na nagpakita noong araw na yon, wala si Almira. Ang huling text niya sa akin noong araw na yon ay nasa biyahe na raw siya. Pero pagkatapos noon ay hindi ko na siya makontak pa. Maging ang mga kasamahan namin ay hindi niya nire-replyan. Sobrang dismayado ako noon kay Almira sa puntong nagkaroon ako ng tampo sa kanya ng araw na yon. Saya pala ng mga ganong grand eyeball no? Akala ko boring kaya hindi ako interesado nung una. Mabuti na lang pala last minute nagbago yung isip ko at sumama ako sa'yo. Wag mo muna akong kausapin. Bad trip ako ngayon. Oh, ano nangyari? Bakit ka naman bad trip? Hindi ako sinipot ni Almira. Ha? Hindi siya dumating? Nung nagkahiwalay tayo kanina akala ko kikitain mo na siya. Yun dapat ang plano.
may napag-usapan kaming meeting place para mas mauna kaming magkita. Dapat sabay kaming pupunta sa eyeball. Kaya kita pinauna kanina. Kasi gusto kong ako yung maunang makakita sa kanya. Kaya naman pala hindi kita makita kanina eh. Akala ko naman, mas pinili niyong umalis na lang para mag-date sa labas. Buong araw, hinintay ko siya sa meeting place namin. Walang Almira na dumating. Pero bakit daw? Bakit hindi siya nakarating? Hindi ko alam. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi kaya may nangyari sa kanya habang papunta dito? Ang sabihin mo, inindiyan niya ako. Pero bakit ka naman i-Indianin nun? Eh ang tagal niyo ng plinano tong pagkikita niyo. Yun ang palaisipan sa akin hanggang ngayon. Kaya nga ako nababanas eh. Baka naman hindi pa siya ready. O kaya naunahan siya ng hiya kaya hindi na siya tumuloy. Kung ganun man ang nangyari, maiintindihan ko naman siya eh. Basta sabihin lang niya sa akin na hindi na siya matutuloy. Hindi yung pinaghintay pa niya ako buong araw para lang pala sa wala. Hindi ba siya nagsabi? Hindi, nakakainis nga eh. Text ako ng text sa kanya. Naubos na nga yung load ko kaka-text sa kanya. Hindi man lang siya nag-reply. Nako, mukhang in-Indian ka nga talaga. Hindi mo naman sinabi sa akin para sana nasamahan kita sa pag-aantay. Idadamay pa kita sa problema ko? Wag na. Yung eyeball naman ang ipinunta mo eh, hindi si Almira. Pero syempre kaibigan kita. Gusto ko rin naman na samahan kita kapag may problema ka pinagdadaanan. Salamat, pero kaya ko namang harapin mag-isa yun eh. Hindi naman na ako bata para mangailangan ng kasama. Tsaka nakakahiya. Ano namang nakakahiya doon? Ang yabang-yabang ko magsalita tapos di rin naman pala ako sinipot. Doon ka pa talaga nahiya? Sanay na ako sa kayabangan mo kaya wag mo nang ikahiya yun. Pero hindi mo ba naisip? Paano kung nagpunta naman pala talaga siya? Anong ibig mong sabihin? Paano kung nakita ka na pala niya tapos na-realize niya na hindi ka niya type kaya hindi na siya nagpakita pa sa'yo? Hindi naman ako pangit eh. Alam ko naman yun. Ang pogi-pogi mo eh. Pero hindi rin naman natin hawak yung taste ni Almira. Paano kung iba pala tipo niya? Okay lang naman yun kung hindi niya gusto itsura ko. Pero sana naman sabihan niya ako. Para hindi niya ako pinaghintay na parang tanga. Hindi ko na tuloy nakilala yung ibang clanmates natin dahil sa kakaantay ko sa kanya. Hayaan mo. Balita ko may eyeball yata ulit sa susunod na buwan. Talaga? Oo. Yun ang napag-usapan kanina bago umuwi. Sayang talaga. Kung alam ko lang sana na hindi na dadalo si Almira, nagpunta na lang sana ako sa inyo kanina. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Ba't mo siya inantay ng ganun katagal? Hindi mo man lang ba naisip na baka hindi na talaga siya tutuloy? Siyempre binigyan ko siya ng chance. Naisip ko na baka late lang siya o kung ano. Hindi ko naman alam na talagang hindi pala niya ako sisiputin. Antayin mo na lang kung anong paliwanag niya. Baka naman may maayos na rason kung bakit hindi siya nakapunta ngayon. Lawakan mo na lang muna yung pag-iisip mo. Yun ay kung papansinin pa niya ako. Hindi niya ako pinapansin eh. Paano mo naman nasabing hindi ka pinapansin? Baka naman nakapatay yung phone niya o baka wala siyang pang-reply sa'yo. Nagre-ring yung phone niya kanina. Ibig sabihin hindi siya lobat o anuman. Ibig sabihin nababasa niya yung mga text ko sa kanya. Ayaw lang niya akong pansinin. Ganito na lang gawin mo. Pagka uwi mo, magpalamig ka muna ng ulo. Tsaka mo siya i-text ulit. Alamin mo muna kung bakit hindi ka niya sinipot. Tsaka ka mag-decide kung anong gagawin mo sa kanya. Bahala na. Yun ang gawin mo. Gusto mo kumain muna tayo bago tayo umuwi? Napagod ako sa eyeball eh. Ginutom ako. O sige, tara. Baka sakaling mawala tong inis ko. Kinabukasan, Papa Dudut ay isang mahabang text message ang pinadala sa akin ni Almira. Sa sobrang haba nito ay nahati pa ang text sa 3 long message dahil limitado lang ang bilang ng salita na pwedeng ipadala sa text noon. Nagsimula si Almira sa paghingi ng tawa dahil hindi siya nakadalo sa eyeball na ilang linggo ring naming inabangan. Saka siya nagpaliwanag na hindi raw siya nakapunta dahil nagkaroon ng emergency sa bahay nila. Isinugod sa paggamutan ng nanay niya dahil bumaba raw ang sugar level nito at muntik nang mapahamak ang kanyang buhay. Ang galit na naramdaman ko noon ay biglang napalitan ng pag-aalala. Agad ko rin naman siyang pinatawad sa ginawa niyang pang-Indian sa akin dahil naintindihan ko naman na mas mahalaga ang pamilya kesa sa pagkikita naming dalawa. Marami pa naman kaming pagkakataon para magkita uli kaya hindi ko na lamang ito masyadong dinibdib. Sa halip ay nangako sa akin si Almira na babawi na lamang siya sa akin sa mga susunod na araw.
Sa katunayan, siya mismo ang nagset ng bagong araw ng pagkikita namin. Ilang araw ang hinintay ko para sa pagkikita namin ni Almira. Hindi na nga ako makapag-focus sa mga ginawa ko noon dahil sobrang excited ako sa meet-up naming dalawa. Ang dami kong planong gawin sa kanya kapag nagkita na kami, Papa Dudut. Kaso nga lang, nang dumating ang araw ng paghaharap naming dalawa ng girlfriend ko, ay nadismaya lamang ako, Papa Dudut. Ang lahat ng expectation ko ay parang tubig na nag-flash sa toilet nung nakita ko na ang babaeng nagngangalang Almira na naging girlfriend ko ng ilang buwan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang mall sa Parañaque kami nag-decide na magkita ni Almira. Siya mismo ang pumili ng lugar na yon kaya pinagbigyan ko siya. Sobrang dami ng tao noong araw na yon dahil araw ng Sabado. Ang malala ay nagloloko pa ang network provider ko noong araw na yon. Hindi ako makapag-register ng only calls at text kaya limitado lang ang text na naipapadala ko kay Almira habang hinihintay ko siya dahil baka maubusan ako ng pang-contact sa kanya. Noong araw na yon ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil matagal ng panahon kong hinihintay ang pagkikita naming dalawa. Sa huling text niya sa akin ay nakasuot daw siya ng itim na t-shirt at pantalon. Halos suyuring ko na ang buong mall para lamang maghanap ng babaeng nakaitim at nakapantalon. May punto pa nga noong isang babae ang nilapitan ko dahil saktong siyang iniisip kong itsura ni Almira. Kaso napahiya lamang ako dahil hindi pala siya si Almira, Papa Dudut. Mahigit 2 oras na akong naghihintay noon nang bigla-bigla ay tumigil na naman sa pagbibigay ng update sa akin si Almira. Nang mga oras na yon ay nagsimula na ako magkaroon ng hinala. Ganon na ganon kasi ang ginawa niya sa akin noong eyeball. Bigla na lang siyang tumigil sa pagre-reply. Pakiramdam ko ay hindi na naman niya ako sisiputin. Pero kahit na ganoon ay nagantay pa rin ako ng ilang oras hanggang sa bigla itong nag-text sa akin at nagsabing nasa mall na siya. Papa Dudut, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Habang excited na hinahanap si Almira, ay biglang dumating si Ronnie at mas nauna kong nakita kesa kay Almira, Papa Dudut. Jepong! Oh, Ronnie, anong ginagawa mo rito? May dinaanan lang ako. Naghahanap kasi ako ng bagong sapatos kaya nagpunta ako rito sa mall. Ah, ganun ba? Buti naman nakita mo ako sa dami ng tao ngayon dito sa mall. Sakto nga eh. Ano bang ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Dito kami magkikita ni Almira. Ngayon yung meet up naming dalawa. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya hindi ka na naman siputin nun ha? Totoo na to. Alam kong hindi na mauulit yung nangyari noon. Kapag ginawa ulit yun ni Almira, alam niyang magagalit ako sa kanya. Kaya sigurado ako ngayon na magkikita na talaga kami. Gusto mo samahan muna kita magantay para naman hindi ka maboring dito? Sige, pwede naman para may makausap din ako. Sige, maupo na ako rito. Itong Almira ba na to? Gano'n na ba kalalim yung pagtingin mo sa kanya? Seryoso na talaga ako sa kanya. Sobrang nahulog na yung loob ko kay Almira. Na kahit ano man ang itsura niya, kahit pangit siya, tatanggapin ko talaga siya. Talaga? Ganon ka na kaseryoso sa kanya? Kahit na hindi pa kayo nagkikita? Oo eh. Hindi ko alam kung bakit pero para bang ang tagal na naming magkakilala. Alam niya yung mga trip ko eh. Tanggap niya yung pagkatao ko. Maliban sa'yo, siya lang siguro yung taong nakakaintindi sa akin. Kaya kahit buong araw pa ako maghintay sa kanya rito, aantayin ko talaga siya. Kulang na nga lang ako na mismo pumunta sa kanila eh. Ba't di mo ginawa? Ayaw niya. Strict daw yung parents niya.
First time lang daw kasi niya magkaroon ng boyfriend kaya baka mabigla yung mga magulang niya kapag nakita nila ako. Kaya siguro natatakot siyang makipagkita sa akin nung una kasi kinakabahan siya. First time lang niyang makipagrelasyon eh. Ganon ba? Oo, kaya hindi ko siya minamadali. Pero ngayon, ang dami kong plano para sa amin ngayong araw. Pagdating niya, hindi ako magsasayang ng oras. Susulitin ko tong buong araw na magkasama kami. Jepong, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Paano kung hindi pala totoo si Almira? Ha? Anong hindi totoo? Ano yun? Multo siya, ganon? Sorry. Oh, bakit ka naman nagsusorry sa akin? May nagawa ka bang kasalanan? Huwag ka sanang magagalit sa akin pero Pero ano? Ano yun? yung kausap mong Almira, ako yun. Ha? Paanong ikaw yun? Okay ka lang? Anong tinira mo ngayon? May dalawa akong SIM card. Yung isa, yun ang gamit kong pang text sa'yo bilang Almira. Teka lang. Sinasabi mo na ikaw si Almira? Ikaw yung ka-text ko? Ibig mo sabihin, wala talagang Almira? Oo, ganun na nga. Sorry, alam kong mali yung ginawa ko pero… Seryoso ka ba? Ikaw yung kausap ko ng ilang buwan? Ikaw yung nakaka-text ko gabi-gabi na pinagsasabihan ko ng mga sikreto ko? Ako nga, pasensya ka na kung… Anong trip mo? Bakit mo ginawa yun sa akin? Gusto ko lang naman na mas makilala pa kita eh. Makilala? Matagal na tayong magkaibigan. Ano pang gusto mong malaman sa akin? Tsaka bakit kailangan mo pang magpanggap na babae para lang kilalanin ako? Gusto mo akong kilalanin tapos solokohin mo ako? Ano yun? Hindi ko naman kasi alam na mauuwi yun sa ganito kaseryosong sitwasyon eh. Hindi ko naman alam na mahuhulog ka sa ka-text mo lang. Ginawa mo akong tanga. Anong klaseng kaibigan ka? Inuto mo ako na may kausap akong Almira tapos ngayon ka lang magsasabi ng totoo? Langya, ilang buwan yun, Ronnie? Ilang buwan mo akong ginagago? Masaya ka ba sa ginawa mo? Masaya ka ba na para akong asong nauulol sa taong gawa-gawa mo lang pala? Siyempre hindi. Pero bakit mo ginawa yun? Hindi ko maintindihan. Hindi talaga. Bakit kailangan mo pa magpanggap? Bakit kailangan mo pa akong gawing tanga? Walang sense eh. Para saan yung ginawa mong yun? Sorry talaga. Ang galing mo, grabe. Best actress kang ugok ka. Nung tinawagan ko si Almira, sino yung babaeng nakausap ko sa cellphone? Katrabaho ko yun. Kinakonsyaba ko siya na sagutin yung tawag mo kung sakaling tawagan mo si Almira. Iniwan ko sa kanya yung SIM card na gamit ko. At naganap ka pa talaga ng kasabwat sa panluloko nyo sa akin? Galing! Pasalamat ka, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo ngayon. Kung hindi, kanina ko pa nasapaki ang pagmumukha mo. Jepong! Antanan mo ako, buwisit ka. Makalis na nga. Huwag na huwag mong ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Bubugbugin talaga kita kapag nakita ulit kita. Jepong, sandali lang! Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin ni Ronnie ang bagay na yon. Okay lang sana kung isang araw lang ang tinagal ng panlolokong yon pero ilang buwan siyang nagpanggap na si Almira para lang gawin akong tanga. Pinaasa niya ako. Pinaibig niya ako sa isang taong hindi naman pala totoo. Sobrang galit ang naramdaman ko kay Ronnie ng panahong yon. Ilang araw ko siyang hindi pinansin kahit makailang beses niya akong tinext at tinatawagan. Sinubukan din niya akong puntahan sa bahay pero ayaw ko siyang harapin dahil baka kung ano pa ang magawa ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay para kong bata na pinaikot lamang ni Ronnie. Hindi ko maisip kung anong klaseng trip ang gusto niyang gawin at kung ano man ang rason niya ay hindi yon nakakatuwa. Dahil sa nangyari ay umalis ako sa clan namin at dinilit ko na lahat ng contact ng clanmates ko na nakasave sa cellphone ko para matahimik ito mula sa kakatunog. Nakatulong ang ginawa kong yon para makalimot ako sa ginawang panloloko sa akin ni Ronnie. Nakakainis mang isipin, Papa Dudut, na sobrang dali kong nahulog sa ganong klaseng panloloko. Kung iisipin, ilang beses na akong hindi sinipot noon ni Almira, ayaw din niyang tinatawagan ko siya. Doon pa lang dapat ay nagkaroon na ako ng hinala. Pero dahil sa pag-ibig ay nabulag ako. Kaya madaling nauto ang puso ko. Pagkalipas ng ilang linggo ay hindi namin pagkikita at pag-uusap ni Ronnie ay nagpumilit siya pumunta sa bahay
para personal na humingi ng tawad. Pero noong hindi ko siya kinita ay naghintay siya sa labas ng bahay hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon na makausap ako ng masinsinan. Kahit ayaw ko ay hinarap ko siya para malaman ang sagot kung bakit niya nagawa sa akin yon. At nagulat ako sa revelasyong kanyang ginawa, Papa Dudut. Jepong, Hanggang ngayon, nandito ka pa rin? Ibang klase. Ang tibay mo rin ah. kausapin mo naman ako. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin? Kailangan kita makausap para makapagpaliwanag ako sa nagawa ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, umaasa ka pa nakakausapin kita? Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ano mang paliwanag ang gawin mo, hindi na maaalis tong galit na nararamdaman ko sa'yo. Sige na, kahit ngayon lang. Ano pa bang sasabihin mo? Ipapamukha mo ulit sa akin na binilog mo ang ulo ko? Gusto mong palabasin na utoto ako? Na sobrang desperado ko kung sino-sinong pinapatulan ko? Hindi. Hindi yun ang dahilan kung bakit kita gusto makausap. Eh ano? Ano pa bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo na kailangang maghugas kamay pa. Kasi kahit sabunin pa kita, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Hindi ko naman ginusto na mauwi ang lahat sa ganito eh. Ano sa tingin mo mangyayari pagkatapos ng ginawa mo? Na manatili tayong magkaibigan? Hindi na mangyayari yun. Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Ikaw yung kaisa-isang kaibigan ko. Takbuhan ko kapag may problema ako. Tapos ganito lang yung gagawin mo sa pagkakaibigan natin? Sana inisip mo man lang yung kahihinatnan sa ginawa mong panloloko. Hindi kita gustong lokohin. Eh anong tawag sa ginawa mo sa akin? Trip lang? Nagawa ko yun sa'yo kasi gusto kita. Anong sabi mo? May gusto ako sa'yo, Jepong. Matagal na. Ano na naman to? Hindi mo na ako maluloko, Ronnie. Oo, hindi ako matalinong tao. Pero alam ko kapag ginagago na ako. Maghanap ka ng ibang mapagtitripan. Hindi ako. Seryoso ako. Gusto kita, Jepong. Anong gusto mong palabasin? Na bakla ka? Teka lang, wag mo naman masyadong ipagsigawan. Baka marinig tayo ng iba. Wala pang nakakaalam nito. Ngayon nagpapanggap kang bakla para lang mapatawad kita. Ibang klase ka rin talaga. Hindi ako nagpapanggap. Totoo tong nararamdaman ko sa'yo. May gusto ako sa'yo, Jepong. Noon pa man, nung unang araw pa lang tayong nagkakilala, crush na kita. May iya ka nga sa pinagsasasabi mo. Nakakadiri ka. Ba't ka naman magkakagusto sa akin pareho tayong lalaki? Hindi mo pa ba nagigets? Hindi ako nagkakagusto sa babae. Lalaki ang gusto ko. So bakla ka nga? Oo. Hindi ko yun maamin-amin sa'yo kasi baka hindi mo ako matanggap kaya ang ginawa ko, nagpanggap ako bilang babaeng textmate mo para mas makilala pa kita. Para masabi ko sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman ko. Straight ako. Hindi ako pumapatol sa lalaki. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ako magkakagusto sa'yo, Ronnie. At kahit magpanggap ka man na babae, hindi ako papatol sa tulad mo. Nakakahiya ka. Oo, alam ko. Pasensya ka na sa nagawa ko. Alam ko naman na hindi maganda yung ginawa ko kaya sana mapatawad mo ko. Ang lala mo, sarap mo murahin. Sige, murahin mo ako kung yun ang gusto mo. Basta mapatawad mo lang ako. Marami akong gustong gawin sa'yo, pero hindi kasama dun ang patawarin ka. Siguro darating din yung araw na mapapatawad kita. Pero huwag ka nang umasang makakalimutan ko yung ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ko. Habang buhay na yun nakatatak sa utak ko. Okay lang yun. Kahit hindi mo ako mapatawad, gusto ko pa rin mag-sorry sa ginawa ko. Sana balang araw, bumalik tayo sa dati. Sana dumating yung araw na makalimutan na lang natin yung nangyari. Hindi na tayo babalik sa dati. Nagbago na yung pagtingin ko sa'yo. Wala na akong tiwala sa tulad mo. Sorry talaga. Kung sa ganito lang din mauuwi yung pagkakaibigan natin, pwede bang atin-atin na lang yung nalaman mo? Sana wag nang makalabas to. Sa'yo ko lang sinabi tong sikreto kong to. Wala pang nakakaalam nito kaya sana wag mo na lang ipagsabi yung nangyari. Aalis na ako. Kung wala ka nang ibang sasabihin pa, maiwan na kita dyan. Sayang oras ko sa'yo. Teka, Jepong, sandali. Please.
Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, wala kang karapatang humingi ng pabor sa akin. Aaminin ko, Papa Dudut, na tinayuan ako ng balahibo sa mga sinabi sa akin ni Ronnie. Sa tagal ng pagkakaibigan naming dalawa ay hindi ko naisip na meron para siyang lihim na pagtingin para sa akin. Hindi ako bakla at kailanman tanging kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng interest o anumang pagtingin para sa kanya. Dahil sa mga sinabi niya ay nilayo ko na lamang ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Doon din ay tinapos ko na ang pagkakaibigan namin ni Ronnie dahil hindi na ako komportableng makasama siya. Lalo na't alam ko na kung ano ang totoong pagtingin niya para sa akin. Alam ko pong hindi maganda ang ginawa kong yun, pero bata lang ako noon at hindi pa malawak ang pag-iisip. Ang masaklap ay may nagawa pa akong kasalanan sa kanya dahil sa halip na isekreto ko ang mga nalaman ko kay Ronnie ay pinagkalat ko pa ito. Hindi lang sa amin kundi pati na rin sa mga kakilala namin. Nagalit sa akin si Ronnie sa ginawa ko at naiintindihan ko kung bakit. Simula noon ay nag-iwasan na kaming dalawa hanggang sa nawala na ako ng balita sa kanya. Ni hindi ko man lang nabalitaan na lumapit na pala siya noon or lumipat na siya noon ng tirahan dahil sa kahihiyan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay kinakasuklaman pa rin ako ni Ronnie dahil sa mga ginawa ko. Pero kung ano man ang nagawa niya sa akin noon ay matagal ko na siyang napatawad. Paminsan-minsan ay nanunumbalik lang sa alaala ko ang kwentong ito dahil napapaisip ako kung kumusta na nga ba si Ronnie, ang dati kong kaibigan na itinuring kong para ng kapatid. Kung sakali mang mapakinggan ni Ronnie ang kwento kong ito, naway sana'y nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at masaya na sa sarili niyang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo. More blessings po sa inyong programa at pa-shoutout na rin po sa mga dati kong clanmates noong 2009. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jepong aka Emo Punk 57. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.